Kaya mga boss, at update na natin itong Block 34. Yung plastering natin sa second floor. Nag-plastering na tayo sa ating bawat partition ng ating room na concrete ng ating ginamit. Itong TV console meron na plastering na. Samahan nyo ako at update na natin. Let's go. Dito sa TV console natin, para dito sa ground floor, na plastering na. Abang na natin yung parang ibang PVC natin para sa outlet. Then sa electrical niya, and then sa kanyang internet, bit na rin natin yan dyan. Dito sa pinapalitodahan na yun, binasak na yung mga CR dito. May ilaw ka dyan, boy? Wala eh. Wala kang ilaw? Maliwanag naman. Maliwanag ba? Oo. Mahal. Ayan, ito, tatanggalin na rin yan. Dito na yung magiging pintuan yan, ng storage nila. Ayan. Ito, wala na itong CR. Lilipat na itong CR dito. Sa labas na to. Bed na lang yan. Wala na itong CR dito. Kaya yung kitchen nila, o yung kanilang dining. Ito na yung dining nila. Ayun yung dining. Okay na. Ayan, nakalabas na yung ating ano. Nakalabas na. Ayan. Ito na yung yung PVC na yan mga boss na inilabas natin. Yan yung gagawing strip plate natin sa step ng hagdan. Kumbaga bago ka umakyat, may ilaw yung bawat hagdan niya para nasunod yung kanyang ilaw. Yan, dito yung sa ilalim ng hagdan. Yan, ikalabas mo na. Sadya lang sa kilikili lahat. Pare-parehas mo na. Ako lang bahala putulan yan. Kasi yung ating yung hagdan natin dyan, may ilaw yung kanyang nosing. Pag apak mo lang dyan, sumusunod yung ilaw niya. May sensor tayong lalagay dyan. Okay. Dapat pala nito hindi masyado close pala to. Butas niya para sumisingaw yung storage pala niya. Yung pala yung butas. Magagagawa na lang ng mga pinto or gagawa na lang ng sliding siguro para pwedeng buksan at nasingaw yung storage. Mahirap kasi kapag ang storage mo kuluom, kumbaga walang singawan. Yan pala maganda. Nagawa na ng sariling pinto, siguro maliit. Dito, naka wood planks tayo dito mga boss. Dito lang natin lalagay strip light. Kasi pag may sensor kasi yan na ilalagay dito at sensor sa baba, pag bababa ka, bubuhay yung ilaw. Pag nakarating ka sa dulo, pwedeng mamatay yung ilaw. Ayan, palitada na rin naman dito. Okay. Ayun na. Dito, ayan, palitada na tayo. Tapos sa tayong palitada dito, yung pinto, kinukuha na ng ating tao. At kakabit na lang natin yung pinto. Yung hamba, kinukuha na yung ating hamba. Okay. Okay na. Hindi ito, pwede na basagin ba yan? Next week, babasagin na natin to. Mumove na natin dito. Ano na yan? Ito, na-plastering na. Next week, ano na tayo mga boss? Yung ano na tayo dito. Kesame na tayo. Ano na tayo? Pre-frame na tayo ng kesame. Ito sa second floor. Okay na. Plastering yan. Mga abang natin para sa outlet natin. Okay. Yan. Puro sa hamba na. Nakabit mo natin na hamba para mapilis natin bago tayo mag-kesame. I-frame na tayo. Hindi yung mga electrical. Pabaguhin na rin natin yan. Okay. Ayan mga boss. Yan ang ating update dito sa Block 34 ng Lemobrosa Phase 3. Yan ang ating pagpaplastering at paglagay ng beam dito sa sa taas ng ating wall. May mga beam na yan. Yan na sa electrical aban. Ayan, papalitan na natin yung mga electrical dito sa second floor. Babaguhin na natin lahat yan.
Okay, yan, testing natin. Kinukuha na yung kanyang kanyang hamba sa Globemaster. Yan, binili namin sir. Nakakabit natin by next week. And then ito, makbak na natin yan. Okay. Okay, yan muna nating update sa Block 34. Next update natin, sigurado yung pag hindi St. Joseph or dito sa ating phase 3 na project. Okay, hanggang dito na lang. Ingat-ingat tayo. Bye-bye. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.